Sa ng mga nagbabagang balita, AFP tiniyak na walang nilabag sa karapatang pantao sa pagsasagawa ng operasyon sa Marawi City. 3 umano'y miyembro ng Abu Sayyaf na nagtangkang manggulo sa idinaos na ASEAN Summit, arestado ng PNP. PNP binigyan diin na pangkalahatang kooperasyon pa rin ang makakatulong sa pagsugpo sa ilegal na droga sa bansa. MMDA nagsagawa ng dry run para sa mas mahigpit na implementasyon ng motorcycle lane. At bagyong Tino na panatili ang lakas nito at inaasang maglalandfall sa Palawan anumang oras ngayon. Magandang gabi, bayan. Narito na ang detalye ng mga nagbabagang balita ngayong araw. Handang panindigan ng AFP na walang nilabag na karapatang pantao ang tropa ng pamahalaan na nagsagawa ng operasyon sa Marawi. Reaksyon ito ng AFP sa pagkwestiyon ng Amnesty International sa paraang ginamit ng mga sundalo at pulis para masagip ang mga sibilyang bihag ng teroristang Maute. May report si Rocky Ignacio. Sa ibang balita naman ay prinisenta ng Philippine National Police ang 3 umano'y miyembro ng Abu Sayyaf na inaresto matapos magtangkang manggulo sa idinaos na ASEAN Summit. May report si Alan Francisco. Arestado ang 3 miyembro ng Abu Sayyaf matapos ang tangkang pag-atake ilang araw bago idaos ang ASEAN Summit sa bansa. Pinangunahan ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ang pagpresenta sa media sa mga sospek na kinilalang sina Abdul Ghaffar Jikiri at Alim Sabtalin na kapwa 19 na taong gulang at si Saddam Jofar 24 na taong gulang. Ayon kay de la Rosa, naaresto ang 3 sa Quezon City noong November 10, ilang araw bago ang pagdating ng mga world leaders at delegado ng ASEAN. The arrest of the 3 suspects was part of the government's continuing effort against terrorist groups as well as the anti-criminality campaign of the PNP and the NBI. It was also part of the effort of the law enforcement community in securing the recently concluded ASEAN Summit. Nakumpiska sa 3 ang mga armas at mga pampasabog. Paliwanag ni De La Rosa, hindi umamin ng 3 na target nila ang ASEAN meetings pero batay sa masusing investigasyon ng pulisya, lumalabas aniya na talagang may plano ang mga itong dungisan ang imahe ng Pilipinas bilang host ng mga pagpupulong. Na-monitor na rin aniya si Jikiri ng intelligence agent sa kanyang Facebook account matapos itong mag-post ng mga hints o patunay ng kanilang masamang plano. Kabilang sa mga Facebook post ni Jikiri ay ang larawan ng isang mall at parke sa Metro Manila kasama ang mga armadong kabataan na nagtulak sa pulisya para ito'y imbestigahan. Pagbabantay sa ASEAN. So natatao na dumating sila dito prior to ASEAN. Alam mo naman na-atake ka sa ASEAN after ASEAN. So it should be before the whole day of ASEAN kung may bala ka. So kaya ka sila na-monitor. Tumulong ang Muslim community leader sa Salam Compound sa Culiat, Quezon City sa pagdakip sa mga sospek. Nahaharap ang Abu Sayyaf member sa kasong illegal possession of firearms at ammunition kaugnay ng 15-day gun ban period para sa ASEAN Summit. Si Jikiri ay may kaso ring illegal possession of explosives. Nilinaw ni PNP Chief na hindi niya agad inanunsya ang pagkakaaresto sa tao upang hindi magdulot ng pangamba sa publiko. Ang Abu Sayyaf ay naging kasapi ng Maute ISIS group sa pag-atake naman sa Marawi City. Alan Francisco para sa Bayan. Susunod sa mga balita, nasa 200 inmates posibleng mapalaya sa decongestion program na inilunsad ng Korte Suprema. At Land Transportation Office tiniyak na magiging patas sa kaso ng aktres na si Isabel Lopez. Ang detalye sa pagbabalik ng PTV News. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng the Department of Tourism. It's more fun in the Philippines. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan habang hati ang opinyon ng publiko kung sino ang nararapat na mga siwa sa anti-drug operations at ang ilan ay nagsasabing marapat na itong ibalik sa pambansang pulisya. Naghayag ang PNP na ang pangkahalatang kooperasyon pa rin ang makakasugpo sa kalakalan ng ilegal na droga sa ating bayan. May report si
si Clizel Pardilla. Ilang motorista ang sumay emission testing na inilunsad ng DNR kasunod ng idinraos na Clean Air Month. May report si Julius Disamburon. May sapat na team ang pamahalaan para tumutok laban sa mga smoke belchers. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, asahan ang pinaiting nilang ugnayan sa Departments of Transportation, Trade and Industry, Land Transportation Office at pribadong sektor para matiyak na mananatili ang malinis na hangin sa bansa. Bukod dito, handa din silang gumamit ng makabagong teknolohiya kontra air pollution. Through CCTV at nakita natin mausok, i-compel natin sila mag-report sa LTO para testingin. Including drone, yun ang isa sa mga posibilidad na pwede natin gamitin. Starting 2018, this January, hindi na kami mag-i-issue ng Certificate of Conformity prior to registration. Kailangan dapat ang engine mo is Euro 4. Kung sasakyan na ang napabilang sa may bagsak na kalidad ng ibinubugang hangin, pero may ilan pa ding pumapasa sa emission test, lalo kung na-maintain ito ng maayos. Pag re-regulate ng emission ng mga sasakyan ay sa DOTR. Ang ginagawa namin tulong, pinupuntahan namin sila sa kanilang mga terminals. Regular yan na kine-check namin ang kanilang mga emission, libre to. At kasabay ng paggunita ng Clean Air Month at paglulunsad ng National Check Your Car Day, voluntaryong sumalang sa isang araw na libreng emission testing ang ilang motorista nationwide para alamin kung ang kanilang pinapasadang sasakyan ay ligtas pa ba para sa kapaligiran. This is actually an awareness campaign, emphasize the importance of maintaining your vehicle. Gives people to buy and own and operate motor vehicles. No? It is not a birthright, it is a privilege. No? Comes with a very big fee. Siniguro din ng Private Emission Testing Center Owner Association sa bansa na sumusunod sila sa itinatakda ng emission testing laws bilang kontribusyon na ding hindi lumala ang paglaganap ng maruming hangin na nagdudulot din ng sakit sa publiko. Regular naman po na-check ng ating government yung aming operation. Isa rin kami, kasama rin kami sa pagsukpo ng tinatawag nilang non-appearance. Samantala, kasama din ng DENR sa pag-aaral at evaluasyon sa kung anong teknolohiya ang dapat gamitin sa isinusulong na Transport Modernization Plan. Julius Desamboron para sa Bayan. Abangan sa aming pagbabalik. Davao City Jail may handog na pagkakakitaan para sa inmates kaugnay ng papalapit na Pasko. Yan at iba pang balita dito lang sa PTV News. At dagsana po sa ang mga tao sa Araneta Center sa Cubao, Quezon City para saksihan ang pagpapailaw sa iconic giant Christmas tree. Alamin natin ang mga kaganapan doon mula kay Julius Disamburon live. Magandang gabi sa iyo, Erwin. Anumang oras ay inaasahang magniningning na sa paningin nating lahat ang giant Christmas tree. Dito po yan sa Araneta Center sa Cubao, sa Quezon City. Naandito po sa aking likuran itong inaasahang paiilawan anumang sandali po ngayon na Christmas tree kung saan nga po ay ay tradisyon na kung maituturing. Ika-36 na taon nang ginagawa ang Christmas tree lighting na ito mula ng pasimulan taong 1981. Trivia lawang, Erwin, isa daw sa mga tree installers nito, si Eduardo Lucenio. Itinuturing na din dito sa Araneta Center na naitayo ang pinakamataas na Christmas tree, simbolo ng Paskong Pinoy. Ang kaibahan lamang ngayong taon na tree lighting sa mas malaking lokasyon ito ginawa. Dito po yan sa Times Square Food Park sa kahabaan ng Times Square Avenue malapit lamang sa Araneta Center Bus Station at sa parolan o ang bargain destination ng Christmas decors. Sa datos may taas itong 100 feet ang Christmas tree at may diameter na 32.96 meters. Binabalot ito ng 10,000 ilaw. Ayon sa Araneta Center, halos 2 buwan ang kanilang ginugol sa pagbuo ng iconic tree. Mananatili itong nakatindig hanggang Enero sa 2018 o pagkatapos po ng Feast of Three Kings. Tiniyak din nila na ito ay environmental friendly dahil pawang reuse materials ang ginamit sa pagbuo nito. Bukod sa malaking Christmas tree ay paiilawan din anumang oras ngayon ang Tunnel of Lights at ang bagong food park na may iba't ibang klase ng pagkaing makikita. Pwede din itong maging bonding area ng pamilya at magkakaibigan at date area ng mga magsing irog. Pwede din itong okasyon o present din dito sa okasyon ngayong gabi ang ilang celebrities, singers, Binibining Pilipinas Queens at Quezon City dignitaries. Samantala,
dito din sa pagkakataong ito ay naghandog din sila sa mga dumalo ng mga games at meron ding charitable actions para naman sa mga bata kasabay nga ng gagawing pagpapailaw na ito. Erwin, senyales ang pagpapailaw na ito na wala na talagang makakapigil sa papalapit na araw ng Pasko at nawa po dun sa ating po mga kababayan ay magkaroon sila ng masaya at masaganang Pasko at bagong taon. So ulitin natin, anumang oras po ay inaasahang paiilawan na itong giant Christmas tree. Dito po yan sa Araneta Center sa Cubao sa Quezon City. So yan muna, Erwin, ang pinakahuling sitwasyon live mula pa rin dito sa Quezon City. Julius de Sampuron para sa Bayan, maligayang Pasko po sa ating lahat. Maraming salamat sa iyo, Julius de Samburon. Ay, talagang wala na nga makakapigil. Oo, Pasko na. Yung ayaw lang ng Pasko, yung mga walang budget, yung mga ninong at nina na nagtatago, wag na kayong magtago. Yun lang yung ayaw. Pero lahat, everybody's looking forward, lalo na yung mga bata, yung mga inaanak. Sakto, yung mga government workers na-receive na rin yung bonus. Sorry. Ako rin gusto kong maupo eh. At yan po. Maraming nagre-reklamo. Gumagano yung kamay din sa paligid, oh. Pati din sa studio, gumagano-gano, no? Magpapalibre tayo din sa mga meron. Secretary Jokno, sir. Gumaganon-ganon po yung mga tao rin sa paligid. Biro lang, sir. Merry Christmas. Yan po ang mga balita hanggang sa oras na ito. Tumutok lang sa aming gabi-gabi para sa mga balita at impormasyon. 38 days na lang po at Pasko na. Ako si Diane Cader. Happy weekend para sa Bayan. Opo, Sir Erwin Tulfo para sa Bayan. Ito po ang komprehensibo at makatotohanang balita. Wala pong dagdag, wala ring bawas. Samahan niyo po kami ulit bukas o sa Lunes dito lang sa PTV News.